Magandang araw Pilipinas at sa buong Sinirangan Visayas. Ito ang 91.1 DYVZ News FM. Naghahatid ng mga maiinit na balita na nagaganap sa kasalukuyan sa bansa. Sa ulo ng nagbabagang balita, Pintados Kasadyaan Festival of Festivals ikinansila. Nilinaw ng pamunuan na isa sa nakikita nilang dahilan ay ang katatapos lamang na lokal at national election na naging dahilan upang maantala ang mga paghahanda para sa kompetisyon. Samantala, sa susunod na taong 2016, inaasahan na magpapatuloy ang Pintados Kasadyaan Festival of Festival. Ating abangan kung sino kaya muli ang mag-uuwi ng kampyonato. At yan ang balitang nakalap natin ngayong araw. Para sa iba pang balita at update, manatiling naka-follow at naka-tune in sa DYVZ News page para sa live broadcast at sa 91.1 DYVZ News FM sa inyong mga radyo. Ako pala si Jessica Calupas para sa DYVZ News FM. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Mga bagong senador, formal nang dineklara ng COMELEC. Magandang araw Tacloban, narito ang pinakuling ulat mula sa Komisyon ng Eleksyon kaugnay ng resulta ng eleksyon noong May 12, 2025. Opisyal nang inanunsyo ng COMELEC ang 12 nanalong senador sa katatapos lamang na halalan. Batay sa opisyal tally ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC noong Biyernes, May 16, ang mga sumusunod na senador ang ipopromo para noong Sabado, May 17. Sa pagkakapanalo sa midterm election na pinangunahan ni Bongo na may 27,121,073 na boto, na sinundan naman ni Bam Aquino na may 20,971,899 na boto, Bato de la Rosa na may 20,773,946 na boto, Erwin Tolfo na may 17,118,881 na boto, Kiko Pangilinan na may 15,343,229 na boto, Rodante Marcolita na may 15,250,723 na boto, Ping Lacson na may 15,106,111 na boto, Tito Soto na may 14,832,996 na boto, Pia Cayetano na may 14,573,430 na boto, Camille Villar na may 13,651,274 na boto, Lito Lapid na may 13,394,102 na boto at Amy Marcos na may 13,339,227 na boto. Ayon sa COMELEC, naging mabilis at maayos ang proseso ng bilangan. Salamat sa mga updated na vote counting machines at mahigpit na seguridad ng mga presinto. Wala rin naiulat na seryosong insidente sa pagdaraya o kaguluhan. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita. Ito si James Bansita Lirungan, nagbabalita.